Kalimitan English ang ginagamit sa mga dokumento at transaksyon sa gobyerno. Hirap tuloy ang ibang Pilipinong nangangamote sa English. Kaya ngayong buwan ng wika, itinutulak ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mas malawak na paggamit sa wikang pambansa. Si Sherry Ann Torres on assignment. Territory comprises Philippines archipelago with all the islands and waters embarrassed therein. Karamihan sa mga Pilipino, aminado pa rin nangangamote sa Inglisan. Medyo nahihirapan ako ng makaintindi eh. Sa tubig to, no? Sa water. Si Jason napapakamot na lang daw ng ulo sa tuwing nag-aasikaso siya ng mga dokumento. Bukod kasi sa napakaraming forms na dapat sagutan, nosebleed pa raw sa pag-intindi sa mga banyagang salita. Yung iba, kailangan pang tanungin ko sa tatay ko. Yung gaya na lang ng sa mga height. Ang ibang aplikante dito sa Land Transportation Office o LTO, ganito rin ang sentimiento. Kung sa English magkaka-doubt sila, di ba? Kaya dapat pa rin, Tagalog. Pag pinirmahan mo ito, ay pinipresume ng batas na naintindihan mo ito. Isa sa mga isinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mas malawak na paggamit sa wikang pambansa. Kailangang ipakita sa pamamagitan ng wikang pambansa ang kaluluwa ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng wikang sarili sa halip na yung ating colonial languages. Una na raw ito yung pinanukala ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1988 sa pamamagitan ng Executive Order 335 na nag-aatas sa lahat ng kagawaran at ahensya ng pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para magamit ang Filipino sa opisyal na transaksyon at komunikasyon. Dahil daw sa batas na ito noon, kaya ang ilang gusali tulad ng Central Bank of the Philippines, Bureau of Internal Revenue, National Library at National Commission for Culture and the Arts isinalin sa Filipino. Pero sa paglipas ng panahon, hindi na raw naipagpatuloy ang pagpapalaganap sa layuning ito. Bunga rin ang pangyayari na hindi ganoon ka-interesado yung ating mga sumunod na presidente. Sa ngayon, 2 ahensya lang daw ang aktibong nagpapatupad ng Executive Order 335, ang Department of Interior and Local Government at Civil Service Commission. Ang aming contact center ng bayan na napaka-epektibo, no, sapagkat 80,000 na ang transaksyon. Sa ilan namang personal transactions tulad ng mga automated teller machine o ATM at mga hotline, pwede ring pumili ng wika. Hope you're having a wonderful afternoon. For English, press 1. Para sa Taglish, press 2. Pero kung pagsasalin daw ng batas sa wikang Filipino ang pag-uusapan, bagay na itinutulak din ng komisyon. Malayo-layo pa raw ang lalakbayin ng Pilipinas. Yung mga batas natin dito sa Pilipinas, usually yan, mga hiniram natin yan sa mga ibang bansa na ating ini-improve lang at dinodomesticate. Tila mahirap talagang kumawala sa impluensya ng mga banyaga, pero hindi kailanman dapat kalimutan ang wikang sariling atin. Bagkus, dapat patuloy natin itong gamitin at pagyamanin. Sherry Ann Torres, GMA News.